Let us read our Bible in the book of Jeremiah. As we are in chapter 24, I think, 23. We have started chapter 21 since last year, and we are in chapter 23 now. Alternatively with different books, with chapters of the different books in the Bible. So I request everybody to turn your Bible into chapter 23 and let us read it. Or chapter 24 rather, we're done with chapter 23. I think I preached this last July 20. The title is Obtaining Righteousness. But we are in chapter 24. Just composed of 10 verses. Beginning verse 1, go. The Lord showed me, and behold, 2 baskets of figs were set before the temple of the Lord. After that, Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away captive Jeconiah, the son of Joachim, king of Judah, and the princes of Judah with the carpenters in his midst from Jerusalem, and had brought them to Babylon. One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe. The other baskets had a very naughty figs, which could not be eaten, they were so bad. Then said the Lord unto me, What sayest thou, Jeremiah? And I said, Figs, the good figs, very good, and the evil, very evil, that cannot be eaten, they are so evil. And again the word of the Lord came unto me, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so I will acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out to this place in the land of Chaldeans for their good. I will set mine eyes upon them for the good, and I will bring them again to this land, and I will build them and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up. And I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, and they shall return unto me with their whole heart. And as the evil figs which cannot be eaten, they are surely thus saith the Lord. So will I give Zedekiah the king of Judah, and his princes in the residue of Jerusalem that remain in his hand, and them that dwell in the land of Egypt. And I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth, for their hurt, the reproach, and the proper account, and the curse, in all places for me. And I will send the sword of famine and the pestilence on them, and they shall be consumed of the land that I gave unto them and to their fathers. Niya po Diyos, hindi mapadayawan at ibang tayo. So once again, kaya kung madawagan, hindi sa magmamanong na minutos, hindi tunggal man siya, hindi pa nagulimang, hindi pa nagtugaw, sana igaragaraw, hindi iman kung saka, because it confuses. Kaya taktakdor dito yung sangwanan. Okay, so nagpasan hindi Sunday school tayo and the rest of the special numbers. And I hope na nagatuba na pagdating siyaran, because right when we start our worship service, nagtawanan ko ma, hindi kumanagdawin yung one. So that time the chapter 23 or 24 hindi ni Jeremiah. Napakadalan tayo yung background na ito that Jeremiah was actually preaching, warning the people that if they will not return to God, they will reap the consequences of their rebellious heart and rebellious attitude. So in the chapter 24 that I preached last July 20, how can we obtain righteousness? It was a very long chapters, and righteousness cannot be obtained if we believe a lie. No, iti palso, when saan nagpaiso, mag-iso, tinimlan tayo, we can never be righteous before the sight of a holy God. But in the later chapter 24, which gives us an information na han nga daytoy kat may sana tagtaginap. Unlike the dreams that was communicated by God through Joseph when he was in prison, it was actually a dream. Or no, this is a vision. It's not actually a vision, but it is an actual happening. At makita tayo in verse 1, the Lord showed me, and behold, 2 baskets of figs were set before the temple of the Lord. After that, Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away captive Jeconiah, the son of Joachim, king of Judah, and the princes of Judah with the carpenters in his midst, from Jerusalem, and drove them to Babylon. So in this chapter, we can find
that there is the prophet. One of the key principles in preparing and understanding a word from God, or especially if you are reading a portion of scripture like this chapter, is hanapin mo ito. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Kanino sinasabi at kailan niya sinabi? Paano niya sinabi at ano ang purpose ng mga ito? So if you can answer that and you can find that, you can actually find that in the chapters or chapter that you are reading. So dito'y chapter 24, at dito'y makita tayo that the prophet is there, that is none other than Jeremiah. And there is also the place mentioned and the setting of this context that we are going to discuss this morning is none other than the temple. And that is the place. And there are people involved that are mentioned here. Kasi sabi rito, the timing or the period was also mentioned. Sabi niya, ang pangyayari ito ay nangyari after Nebuchadnezzar, king of Babylon, carried away captive Jeconiah. So napag-aralan natin na itong si Jeconiah was actually the son of Jehoiakim, king of Judah. Very short. Actually, 2 months lang yung stint niya. Siya ang pumalit sa kanyang tatay na si Jehoiakim, pero siya ay napalitan kagad at ang pumalit sa kanya ay si Micaiah. And si Micaiah was the last king to rule in the land of Judah. So dito'y gagayong kinakabsat ka, kuna na gamin ijay verse 2. One basket had very good figs, and the figs that are first ripe, and the other baskets had very naughty figs, which could not be eaten, and they were so bad. So iti-title iti mensahe tayo tatakakabsat ka, the word of the Lord, ang salita ng Diyos. Ano ba ang nagagawa ng salita ng Diyos? Kasi sabi rito, the Lord showed me. So, yung salita ng Diyos ay mayroong ipinapakita. Hindi lang ipinapaintindi, kundi ipinapakita. Kasi sa pagbabasa natin sa salita ng Diyos, napakadaling maintindihan kung nakikita natin yung picture. Kaya madaling natututo yung mga bata pag may slides na pinapanood. Di po ba? Mas madali mong naintindihan yung lesson if you can draw a picture out of it, if you can imagine the picture. Kaya nga sa ating pag-aaral dapat makita natin yung picture dito. And the picture being presented by the Word of God is this. Kalpasan nga inala ni Nebuchadnezzar, dagito'y da nga minensyon na dito eh. Dagito'y da kunana ijay Princess of Judah. Ibig sabihin ng mga princess, yung mga natataraki, nagugwapo kung napipintas na young people. Na inahin pa dito ay dagay the carpenters. And do not be confused, though the Bible mentions carpenters, even in the New Testament, they often describe that the Lord Jesus Christ is a carpenter. That is actually a misnomer. Kasi doon sa Judea, very rare yung kahoy doon. So hindi pwedeng magkaroon ka ng carpentry. Dinescribe niya yung carpentry to represent the Lord Jesus Christ as a builder. He is more of a stone or kabitiro. Kasi ang marami sa Judea is a mountainous ay mga bato, mga masonry. Doon siya. At so ano kita nyo kakabsat, is matipuno ang Panginoong Jesucristo. Magmula nung siya bata, yun ang trade ng kanyang tatay na si Joseph. At yun ang kanyang hanap buhay. A carpentry is just one of them. Pero kung titignan mo yung as a whole, he is more of a construction worker. Naintindihan natin. Kaya pag nakita natin yung carpenter dito, hindi niya sinasabi na yung carpentry kasi sa atin ay yung sa kahoy lang ang alam niya. Pero hindi. The Bible is more of about construction. Iso nga dagito da iti inala ni Nebuchadnezzar na ipan-ijay Babylon. Kung nana pa dito, and the speaks, dagito da pumapanday.
handa nga imbaga dito yung doctors, winuan niya. So ano kita niya dito yung skilled. Dagiti skilled. Laborer with no persons iti kanayon nga maala with no maipreserve. Apay ayat kasapulan iti tunggal maysa. Isungay nga dito gagayon dito nga makita nga kamayatan gayam jay adad-adu iti amo. Hanga jay adad-adu iti inadan mo. Because nung pag-aralan natin yung background nito, kung makikita natin, pinilit nilang baguhin yung kaalaman ni Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan. Di po ba? Tinuruan sila sa mas advanced yung education nila doon sa Babylon eh. So, hindi makikita natin doon na hindi nyo importante, pero nakita natin kay Daniel yung kanyang dedikasyon sa pagsunod sa kanyang Diyos. So dito'y gagawin dito kapsat kat kunana dito'y after dito nga napasama, and then ipakita ni Apo Diyos which give us our first point. The word of the Lord display our position and our circumstances. So ang salita ng Diyos, binibigay niya, ipinapakita niya sa atin, pinipicture niya sa atin ang composition natin. Kung ano yung nangyayari sa atin, kung ano ang meron sa atin, at ano ba talaga yung circumstances sa ating buhay. Kaya palagi ko sinasabi, meron tayong mission vision na dapat yung Bible reading ay hindi mo nakakaligtaan araw-araw. Bakit po ba? Kasi kinakausap ka ng Diyos at ipinipicture niya sa iyo ang kalagayan mo. Pag nakaligtaan mo yung Bible reading mo, at nakaligtaan mo yung prayer life mo, dumadaan yung araw na hindi ka naging pagpapala sa mata ng Panginoon. Because in this presentation, in this picture, meron pong ipinapakita ang salita ng Diyos dito patungkol doon sa laman ng basket. At makita natin na yung basket na yon ay parehong basket sila. Parehas sila na dalawa yun, magkaparehas, hindi niya sinabi na mas maganda yung isa at mas pangit yung isa. Pero nagkaroon ng pagkakaiba doon sa laman ng basket. Amen? So ito ang kagandahan sa salita ng Diyos. Makikita natin yung ating sarili kung tayo ay talagang pinupursige natin at inuuna natin yung pag-aaral sa salita ng Diyos. At sabi niya, tinanong niya ito, yung information, one basket had a very good figs, even like the figs that are first ripe. And the other baskets had a very naughty figs, which could not be eaten, and that were so bad. And verse 3, then said the Lord unto me, what seest thou, Jeremiah? So tinanong niya ang Panginoon. Ito ang maganda sa salita ng Diyos eh. Hindi niya pinipilit, kundi kinukuha ng Panginoon yung ating understanding, yung ating wisdom. Iso nga dito yung gagayang kinakabsa. Dinamag ni Apo Diyos kini Jeremiah no anya jay nakita na. Okay? So, at that information, the Lord showed me, sabi. So, ipinakita ng Diyos yung dalawang basket na andoon sa templo. Are you following? Pagkatapos, tinanong niya, according to this passage, kung ano yung nakita niya na laman ng basket. Amo yung gagayin kin kakabsa, mabalin nga katungtong ni Apo Diyos datayo, nga may problema, saan tayo nga makita, nga iti Diyos makisasao kadatayo. Isu nga hanto nga makaawat, saan tayo nga makatartaros. Kas pangarikan dahil nga minsahe tata, magmangagam ng saan mo nga mauawatan, because even though God is showing to you something, you are not communicating with God. You do not anticipate that your purpose in coming here is really to listen to the preaching of God and to understand it and to get the lesson out of it. Maraming pumupunta sa loob ng church, nakikinig sa mga sermon, pero wala silang naintindihan. Bakit wala silang naintindihan? Because they did not prepare themselves. Amen?
dito, nakahanda si Jeremiah. Kaya sabi niya, then said the Lord unto me, what sayest thou, Jeremiah? And I said, figs. The good figs, very good. And the evil, very evil, that cannot be eaten, they are so evil. So mga kaibigan, it means dito na yung salita ng Panginoon, it display our composition. That we can be inside the temple, we can be in the temple compound, but we are in a different basket. At yung basket na yan, ikaw po ang magsasabi kung ikaw ay nakalagay doon sa basket na bad o kaya ikaw yung nakalagay doon sa basket na good. Are you following? Because it gives us our second point. Yung second point dito is not only the Word of God display our composition or circumstances. Kasi sinabi yung circumstances dito. Ano ba yung circumstances? After Nebuchadnezzar had taken captives, the best in Jerusalem. At ito na, merong offering doon sa templo. Hindi pa nasisira yung templo dito because nasira lang ito later on nung nag-rebuild pa itong si Zedekiah. Okay, so andyan pa yung templo. So kung makita yung gagawin kinkapsat, ijay mercy niya po Diyos in prolong na dahito yung na sitwasyon, tapno dagito yung mga katao, kat amuda nga dumawat, iti pamakawan. Nung kaputa dagito yung mga katao, damuda pailaan, nga inpilit dagita amuda, jaylaida, kan dagita ibagbagagarong dagito yung mga false teachers, false prophets, kan false pastors, nga na-mention in chapter 23, iso nga saan da nga nagbalbaliw. So ako lang kada kayo gagayang kinkakabsat, no sino iti kanayan mga dingdinggan, no sino iti kanayan mga kakadwa, iso iti mang impluensya ita. So nga da kayo ngayang people, no saan kayo nga makibay Bible study, sa bali iti kakadwa, eventually, sa bali ito titurong iti biyak mo. Makawawat kayo dito eh. Because iti da kayo kayo, iti da yun dito eh, oy, dungga kayo. First year na giduidan eh. Yung sikat tatay, ngalong pa lang diya banong. Diya banong diya ngalong, weno diya bag mo. Kahit mga kanon diya bag mo. Imagine, first year, ganyan yung attitude mo. Inaala ko nung first year ako, pag nalot diya bagyo, oh, I tried to be a man. Para pag-eskwela diya, Pine City High School. Di pa national ang school noon. Taga-probinsya, mapanak ijay. Kung makita na kita sa classmates mo, mga class sila. Ang kapag magnaman nga agawid, mga kilometro diyan, mga 3 kilometers. Kung para kanya, kasinag di diyan. Purstura ka diyan. Dahil Mr. Umijay, at tinaga na Mr. Apilado. Mansang nga kalbo. So, the teacher mi, ti YDT. Sino tinakaabot ti YDT? Awan, tinakaabot ka na kayo. Youth Development Training. Yan diya, ang garden. Amin nga, vocational. Amin nga diya nga, trabaho. Nagbalinak nga, barkadak diya, maestro nga diya, tasyak lang tiya muna nga agkabiti. Diya kinag-adobe diya, nag-adobe eskwila diya, Pines, sumirund da diya ti City High. Diya kinag-adobe eskwila diya, handang nga mong agkabiti, siyak lang ti makinamong agkabiti. Apay nga mo, sumursurutak kini amang. Iso nga kurso-kursunada na siya. And hang mo nga raraminan niyo, gal-gal-gal, ang hul-holding hands. Ano kikita kayo dito, kasuna kayong abnormal. Anyang klaseng anak ti inyang anak na dito yung mga parents. Abnoy ang mga anak natin. Gusto nyo ba yan mga magulang? Na yung anak mo, first year, naglaro pa ng bahay-bahayan. Yun ba ang circumstances na gusto mo manatili sa mga kabataan ito? Kaya nga sinasabi ko, pag bakasyon, manatili sila dito at matrain sila. Huwag mong idadalhin sa bakasyon.
Lahat ng mga nagbakasyon dito, di ba? Nagsimula yan, nagbakasyon yan, pagkatapos unti-unti bumabalik, pero yung iba hindi na nakabalik. Aramitin na ito, agay-ayam. Malamdaman, tataray ito na ito manan. Ay ako, as lang nga gimaban iti kalidad. Awanan dyan responsibility. Inyat makita tayo dito, yung best dito. Yun ang tinangay ni Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, yung mga naiwan, yung mga walang silbi. Anong sinasabi rito? Because these words of God describes our character. At yung characteristic dito ay it could either be dalawa. Yung basket walang problema, yung container walang problema. Pero yung klase ng fruits na doon sa container, doon mo makikita ang characteristic nila. Sabi kasi rito, the good figs, very good. And the evil, very evil. Wala pong middle ground. Anong makikita natin? Ito yung klase ng mga ibinibigay sa Panginoon as an offering. Sa mata ng tao, para sa kanila maganda, pero sa mata ng Diyos at sa mata ng faithful na prophet ng Panginoon, meron talagang maganda at yung hindi maganda ay pangit. Amen! Sapay kumanta mo yung mamangkita dito eh. Takadag ito'y da, young people tayo, kaya mo yun lang nakikitaan nga gwapo, dagay Koreano, di ba? Pili nubila. Dito, taga-Korea dito eh. Nung North, di ba? North? Nung North, diyan ni Kim Bonjing, wala na. Yung speaker. Yung congressman. Mahilig kayo sa mga, ilan kayo, mga professionals natin, mahilig sa telenovela. Ang damagan yung Kinimayra. Pinipilit niyang baguhin yung kanyang itsura para maging Koreana. Pero kahit baliktaran mo yan, tagapangan pa rin yan. You gotta change the fact. Pinipilit natin na, ganito ang itsura natin. Yung character dito, hindi mo maitatago. Alam ng Diyos yan. At tinatanong niya ngayon kay Jeremiah, ano ba yung nakita mo? It is God is confirming if what Jeremiah what he had seen, confers with what God is presenting. At pag hindi tama yung nakikita mo doon, hindi ka in line sa kagustuhan ng Diyos. Kaya yung mga kabataan na nakikipagbarkada sa mga believer, you are not in line with the will of God. At yung mga dalaga na nagpapaligaw sa mga unbeliever at sinasabi mo pa rin that you are faithful and obeying God, you are not. Makinig kayo rito. At sa mga magulang na sinasabi ko kanina, na yung importansya sa iyo ay yung mga family activities at hindi yung activity ng Church ng Panginoon, mag-ingat po kayo. Kasi may mga consequence ang mangyayari. Maaring i-judge tayo ng Panginoon at ang judgment niya ay we are in the good fruit or in the bad fruit. Yung characteristic sinasabi rito eh. Kasi sinabi rito in the following verses, again the word of the Lord came to me saying, thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, yung good fruits, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for their good. So yun palang natangay na magaganda. Makinig kayo dito, at magagaling, at mga skill. Sila po ay nakapture, at sila po ay nag-surrender, ay kagandahan pala, at ipagpapala pala yung mangyayari sa kanila doon sa Babylon. So we must find this out, kasi ano yung pinipreach ng mga false pastors, yung mga false preachers, yung mga false prophets? Anong pinipreach nila? We will fight Nebuchadnezzar.
We will never be defeated because God is on our side. And yet, in the sight of God, they are evil. These people are evil. Tinalikuran nila ang Diyos. Bakit naniniwala sila sa hindi totoo? Kaya mag-ingat tayo kung naniniwala ka sa chismis o kaya sa katotohanan. It defines and describes our character. Are you following? Because yung third point, very short lang ito pero napakatindi yung lesson na makikita natin. It determines our chastisement. The Word of God determines our chastisement. Kung makinig kayo dito, ano ba yung unang-unang mensahe ni Jeremiah? You cannot really understand the whole context of this chapter if you do not know what had happened in chapter 1. Amen? Pag hindi mo alam yung nangyari sa chapter 1 up until chapter 24, hindi mo maintindihan itong chapter 24. Bakit po ba? Ang pinipreach ni Jeremiah, sumag-surrender kayo. Sumuko kayo sa mga Chaldeans na ito, sa mga Babylonians na ito, because dumarating sila bilang servant ko, sabi ng Panginoon. Bakit niya naging servant? Si Nebuchadnezzar, para dalhin yung punishment sa mga rebuilding, mga mamamayan ng Judea. Hello. Because they did not believe in their prophets. They believed in the false prophets and they did not maintain their loyalty. They engaged in idolatry and adultery. Ito yung mga kasalanan nila. Pero sa mata ng tao, sila ay faithful eh. Sabi nila, wala naman kaming kasalanan, hindi kami mamatay tayo, hindi kami magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. At napakarami sa atin ngayon, mga worshipers ngayon sa panahonan natin, and our church is not exempted, na ganyan nung nangyayari sa kanilang buhay. Pinipresent natin yung ating sarili sa templo, sa church, pero are we the good fruit or are we the bad fruit? Kaya na rito, sabi ko dito, it determines our chastisement. Yung una, yung pagkakapture nila, sinasabi ng iba, ay, nagsurrender ang mga yan kasi sila yung unang sumuko kasi takot sila, kasi coward sila. Pero they are actually obedient to God. Sila yung nag-obey, mag-surrender kayo, huwag na kayong lumaban. Kasi yan ang gusto kong mangyari sa iyo bilang kaparusahan sa mga kasalanan. Kasalanan ng kanilang mga ninuno magmula doon sa kapanahunan ni Solomon hanggang sa last king nandito ngayon si Zedekiah. Hindi nyo alam that God keeps records? Huwag nyo sasabihin na di ba ligtas na ako, nakalimutan na ng Diyos. Hindi. Kung talagang ligtas ka, matakot ka sa Diyos. At magiging obedient ka at magiging faithful ka. Pero mga nagsasabing ligtas, pagkatapos, tingnan mo yung kanilang buhay, disobedient, rebellious. It is because something is not right in their salvation. Kinukonfirm lang nila na ligtas sila eh. At yun ang pinapag-aralan natin dyan sa Book of Matthew, sa ating Sunday School. That in the last days, makikita mo talaga na maraming nagsasabi na sila ligtas pero nire-reject ng Panginoon. Amen? Kaya mas maganda yung manatili ka sa pananampalataya, ma-involve ka at maging faithful, kisa yung mawala ka. At kung ano-ano ang pinaggagawa mo, pagkatapos hindi ka pa natatakot. Ang iba sa inyo, yun pa ang sinusundan ninyo. Hindi nyo ba alam na bawat isa sa inyo dito, hinahanap po every service? Nakikita ko yung mga wala. Even in your Bible study, in your fellowship, I know kung yung nag-attend. Na sana'y mabigyan halaga ninyo na itong pagsilbi natin sa Diyos ay isang napakalaking pribilegyo. Hindi ka mawawalan. Kundi andyan yung pagpapalang. Darating yung chastisement eh. Sabi rito, kita nyo, nanyating bagana dito eh. Kita nyo dito yan, I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land, and I will build them up and not pull them down, and I will plant them and not pluck them up. And I will give them a heart to know me, and that I am the Lord, and they shall know my people,
and they shall be my people, and I will be their God, and they shall return unto me with their whole heart. Chastisement para sa atin, yung pag-surrender o yung pagsuko, pero yun ay pag-obey sa salita ng Diyos. Pero yung pagmalaki mo na ikaw ay malakas, ikaw ay matatag, at ikaw ay matapang, anong mangyayari? In verse 8, and as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil. Surely, thus saith the Lord, so I will give Zedekiah, the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt. Bakit dinagdag yung land of Egypt? Because in the previous chapters, marami po yung tumakas. Di ba, kinonsulta pa nila si Jeremiah at sabi, tanungin nga natin kay Jeremiah kung ano ang mensahe ng Panginoon. At sinabi ni Jeremiah na huwag silang lumaban, huwag silang tumakbo, kundi mag-surrender. Pero sabi nila, mali ka Jeremiah, hindi kami naniniwala sa iyo. Kaya they escape and go to Egypt. Pero ano, ang yakin kundal ni Apo Diyos, they will also die there. Amen! You cannot run away from the chastisement of God. You cannot escape the judgment of God. That is what we can find in here. That's what the word of the Lord, it determines our chastisement. So anong gusto mo? Yung tawanan ka, yung kutyain ka, pero andyan ka sa pagpapala sa kamay ng Diyos. O kaya yung ipakita mo na malakas ka, ipakita mo na siga-siga ka, ipakita mo na tiksas ka, makilabang ka, but you are disobeying the word of God. At hindi to yung chastisement. Anong sabi? Hindi kailanman sila makakabalik dito at iikot sila sa buong mundo para maubos yung kanilang lahi at malaman nila na sila ay evil sa mata ng Diyos. Nakakatakot na judgment ng Diyos. Pero yung iba sa atin, ayaw natin makinig. Kasi naniwala nga tayo sa mga false preachers, sa mga false doctrines eh. Na pagligtas ka na, normal na mangyari yan sa'yo, okay lang yung magbakislide, pero hindi, nakakatakot talaga. Sa isip-isipan mo pa lang, dapat matakot ka na eh. So it displays our composition, it describes our character, it determines our chastisement, at yung panghuli dito, it also delivers our comfort. Nung sabi, kung titingnan nyo, doon po sa verse 9, ito yung comfort para kay Jeremiah. Napakatinding comfort ito. Pero yung comfort para sa mga susunod sa Panginoon, andyan po, binasa natin kanina sa verse 6, sa verse 7, at sa last phrase ng verse 6, at saka sa verse 7, actually, andyan yung comfort. Mamaya na natin yan pasukan. Pero ito, titingnan muna natin kung anong sabi ng Panginoon, yung i-deliver niya sa mga taong rebelde na hindi nakinig kay Jeremiah. At ito yung naging comfort. Bakit naging comfort ito kay Jeremiah? Because this is a justification na totoo yung kanyang sinasabi. Amen? Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, hindi ka man maniwala sa Biblia ito, pero darating ang panahon, ipapamukha niya sa iyo na totoo ito. At ikaw, kahit hindi ka naniniwala, ipapamukha ng Diyos na mali ka at pagdudusahan natin ang ating unfaithfulness at unbelieving attitude. Kasi sabi rito, I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth for their hurt. Wala silang peace. Palaging transferring from one place to another place. Hindi nyo ba alam na ganyan yung mga church hopper? Ganyan yung mga Kristiyano. Nalaman mo na yung katotohanan, ayaw mo pa rin pakinggan, pilit kang naghahanap ng comfort sa iba-ibang church. Wala kang mahahanap na perfect church. Because there is no perfect church. Even in the book of Revelation, they are all imperfect. And the Lord Jesus Christ judged them. At sabi niya, bumalik kayo sa akin. Kasi pag bumalik kayo sa akin, tatanggapin ko kayo. Alam niyo ba, yan ang picture ng mga churches ngayon. Tiniklaim natin na magaganda ng church, ang dami nila, mayayaman sila. Pero kung titingnan mo, nakalimutan na natin kung sino ang Diyos.
At kung sino ang totoong Diyos, ito po ang Diyos ng Biblia. Itong sinasabi dito ni Jeremiah that He is the God of Israel, the maker of everyone, and the final judge. Amen! Tingnan mo. Tingnan natin dito. To be a reproach in a proverb, nagpangit na testimony. Nang nga ti papapanam, ti panangkita na kin ka, sika iti malas. Di ba? O sino ka na kayo ti nagpupuyog? Minsan, hindi na makikita ka na ganito yung people nga, iti happiness na, iti laan. Pagpupuyog na dati mo, sika man niya niya. O sino ti usual suspect yun na kayo? Kakatawa kayo. Dahil kanayon nga, sika ti malas, panangkita na. Noon niya iti inbukit, sika nga kanayon ti tutuda. Noon niya iti nangkakante balong, sika nga kanayon ti tutuda. At dahil kung kuna tayo nga, madi nga damat, sika nga kanayon ti magpabasol, and dito iti, mangyari ka nagiti na nga tatao. Who think they are well and they are fine and they are good, but in the sight of God, they are evil. They are bad. Likened to this fruit of figs. Nandoon sa templo. Hindi problema yung location eh. Ang problema yung attitude at behavior. Amen! Ay, pag andyan ka sa church, dapat natututo ka, dapat nag-grow ka, dapat nagbabago ka, dapat may wisdom yung mga decisions mo. Hindi pwede, nakikinig ka rito, pero pag nag-decide ka, walang wisdom. Alam mo na nga, unfaithful yung pamilya mo, pinapanigan mo pa rin sila. Ipamukha mo sa kanila na mali sila. Tumayo ka doon sa tama at ipaglaban mo ang totoong pananampalataya. Hindi pwedeng ikaw ang martir. Isa lang yung martir na alam natin ang Panginoong Kristo. Amen? Oh. Kung sabihin magpapakamartir ka para sa mga unfaithful na kapamilyahan mo at mga unfaithful na mga kaibigan mo, huwag po. Dapat matakot ka at sundin mo pa rin ang kagustuhan ng Diyos because at the end of the day, it is God who will change their heart. It is not you. It is God who will change them if only you will be on the side of God. If you will remain in the basket of good fruit. You see? A pound in a curse in all places whether I shall drive them. Pumupunta ka sa lugar, ikaw palagi, si Juan Nalugyak, nakasulit ito si Kagaling Timalas. Imagine, mag-aasawa ka, kung sasabihin mo sa misis mo, kung sasabihin mo sa mister mo, nagbayat itibiyag ko, hindi balasa na, nagbayat itibiyag ko, hindi barua, hindi imay ka, nagkamalas-malas. Kasi hindi ka nakikinig kay pastor eh. Kung hindi nagpapaalam kung saan-saan pumupunta, ay alam ko lang mangyayari sa buhay mo. Nagdi-decide ka ng sarili mo, sa tingin mo, masyado ka ng marunong, magaling ka na, hindi. We need the Word of God always. Daily, sabi nga ng Bible eh. In every decisions, in every choices that we should make, it must be in line with the Word of God. And as a family, di ba, tinuriyan sa Deuteronomy, magmula chapter 28 hanggang doon sa chapter 36. The do's and don'ts of becoming a godly follower and ungodly follower. Dahil salita ng Diyos ay dapat isuda ito may sursuro, whether you are sitting, whether you are standing, whether you are walking, whether you are running. Ito ang ituro sa mga anak. Mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Yung karamihan sa inyo, ayaw nyo ito. Yung mga kabataan nga natin, kaya ipilipilit tayo nga dapat adada dito, itamakaadad na, because no, adada dyan balayo, ibagak ka na kayo. Oh. Sinusuo nga dito, isuo yung nakita na anak yun. O hindi kalman, pwede pa na ni Mulas, lawan dito yan. Mulas, tell your mama, you know how to eat yesterday. Amin naganda naman, hindi kalman, iso na tawan mugay na. Awan tinatindag na pulos, kita agay. Because, naptin mo ka, sit beside me ko na. Hindi mga neta, ang muna mga mangan. Ang muna nga aghirik. Ang muna nga agpiliti si Dana. And then someday it shows that he is maturing. And among the kids, iso awan tininag na, amugay na. He was very conscious iso na eh. Iso nga ng mga kasi diyan na diyan, iniwan na diyan ti plato, hanggang diyan na duman. Uray matintindag. Nalalay pa di aso, di na duman.
ka tatlo, agyan ka dito eh. Hanggang nga makiaw-awit. Did you have your vow? Pare? You stay. Hindi agawin. Ha? Nakatamanggal. Sa bali, ganito yung attitude ni kids tayo. Masabong nga, ganito yung maiturong, tanuhan yung maiturong na ito, awanan. Nakakansawag garo, ganito yung high schoolers tayo, agasan. Naglugiyak iti high schoolers nga, isuda iti kalalainan ni Talipanto. Kasi singkutan di Talipanto, isuda iti makilablaban iti quizzes. Makilablaban iti dadu mga schools. Division of provinces. Awanan na diyan. Nagdaman tinabat-bati. Di Berli. Sibay kada kayo. Sapay kumatahang nga maikat diyan nga tradition na rin tayo. The great competitors in brilliance, in intelligence, comes from the Church of God. Ano nangyayari sa atin? Yung mga problema sa pamilya, dito nang gagaling. Nakakawa na yung pamilya mo. Kinakawa mo palalo. Hindi kasi tayo nakikinig eh. Napakatindi yung sabi niya sa verse 10, I will send the sword. Ano yung sword? It represents death. Gusto mong dumating yan sa buhay mo? Kaya sabi ko rito, lahat sana ng tatay dito, katulad ni Job eh. Alam niyo yung ginagawa ni Job? Hindi niya nakikita yung pinagagawa ng kanyang mga anak, but at the end of the day, he gives offering to God at sinasabi niya, humingi ka ng kapatawaran, Panginoon, kung ano ang kasalanan ng aking mga anak, patawarin mo sila. That's what a father should be. Hindi yung kinukonsinti mo yung anak mo, kinukonsinti mo yung misis mo. Dito nga, may mga magulang pa dito na huwag ka nang pumunta sa church. Ini-influensya pa yung mga anak eh. Famine. Hindi na ito yung famine. Pagbisin, pestilence. Ano kung magpapaka-faithful yung mga Kristyano dito sa atin? Mawawala yung inisip na yan. Doon sa Cervantes, ang kinakatakutan ng mga farmers doon, yung Black Lake. Kung saan nangamatay yung kanilang mga alagang hayop, mga baka at mga kalabaw sa Black Lake. It is described yan ang gatangan na yung tilutin nila kay Andres Valdez. Nila kay nagsunti damo nga ng Midwidjay, and then nagbibiro ang tilutin, and then kuna natin, di ba, lumay pa natin, ilakopin ka. I was very happy back then. So, dinidescribe na niya, ikabuton ba dito yung Pasko, yung Black Lake. Sabi mo nga mapagpakadaan, awan di sintomas na, bigla lang na matumba niya yung bako. Ganhanan na maagasan, matay na. Awan ang kipag-arado ni. Awan ang kipag-bunan. In every area, there will always be pestilence. But aren't you glad because God is protecting you? All we need is to be faithful to Him. Yung famine na sinasabi dito, yung kakulangan. Maaaring walang famine sa'yo, pero sabi ng Panginoon, merong darating na famine. It is the famine of the Word of God. Ano yun? Hindi na tayo nakikinig, wala nang silbi yung salita ng Diyos. At sabi na, among them till they be consumed from off the land that I give them and to their fathers. Ibig sabihin, yung inheritance ng Diyos, hindi mangyayari sa buhay mo. And it's my desire as your pastor, it's my vision as your pastor, na walang young people dito na hindi makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Amen. As I was sitting there a while ago, I was actually imagining that when we go on soul winning, meron tayong mga lawyers. At yung mga maawit dito, kung meron atin gaman sa isang minatayan, they will be singing there. Pagkatapos nilang umawit, yung mga umawit, sino naganda ng kantay na yun? Andi si attorney diyan? Andi si doktor diyan? Niya pati bagada? Andi si patrolman diyan? Mga professionals, pagkatapos niyan, mayroong kukonsulta at mayroong magpapagamot. At sasabihin mo sa kanila, kailangan manampalataya ka muna. Di ba napakaganda yun? Amen? Tutulong tayo sa mga nangangailangan.
Pero ang vision na ito hindi mangyayari kung rebelde tayo. Kasi yung comfort dyan, anong sabi? In verse 6, I will bring them again to this land, and I will build them, and not pull them down, and I will plant them, and not pluck them up. That is the promise of God, a comfort for those who are obedient. And I will give them a heart to know me. Nagpapasalamat ako dito. There are times when I prepare the message. It takes me days. But there are times that when I'm just reading the scripture, I'm already taking notes, and this is the message that I should preach. Napakadali. Napakaganda. At sana ganyan ang mga men natin dito. Hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Amen po ba? So that we can lead our own family. I will give them a heart to know me that I am the Lord. Ano ang purpose ng puso? Para makita mo at maintindihan mo na siya pala ang Lord. Siya ang Master. Siya ang Hari. Hindi tayo. At yung mangyayari dyan, at yung change dyan is, yung exchange is, and they shall be my people, and I will be their God, and they shall return unto me with their whole heart. What a comfort. But the choice is yours today. Are you the good fruit? Or you, the evil fruit? Shall we stand up? Manalangin po tayong lahat. So I request everybody to bow your head, to close your eyes. And being silent. Isipin natin ngayon. There are only two things inside the church. The good fruit and the bad fruit. Ikaw ang mag-decide, sasabihin mo sa ngayon sa puso mo, I want to be the good fruit. Sa mga bisita namin ngayon, if you want to be the good fruit, ang gawin mo ay, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Kasi walang tao hindi nagkasala. Ganyan din ako way back 1985. I realized that I am a sinner. And the only forgiveness that I can have is through the work of Christ in the cross of Calvary. And I'm offering you now, sa mga bisita namin, mga hindi member ng church na ito, na sana po ma-realize mo na may mga kasalanan ka sa buhay mo, at ang kasalanan na yan ay i-judge ng Diyos. Pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon na bumalik sa Kanya sa pamamagitan ng repentance. Humingi ng kakatawaran sa Kanya. And that's the first step in becoming a good fruit. Kasi sabi ng Bible, without repentance, there is no remission of sins. As we close our eyes and bow our head, who among us will say, Pastor, today, I want to repent of my sins. Sino po sa inyo? And we will be praying for you. Just raise your hand, speak it up, and say, Hear my Lord, hear my Pastor. Can you please pray for me? Sino po sa atin ngayon ang magsasabi? At that tuyak, Pastor, I want to be that good fruit. Will you help me? Yes, and we can pray together. Sino po sa inyo ngayon? Is there one? Come on. We have one. Who else? Who else? Ang muli say, kung nagamin iti Biblia, lumabain ka, isang wanan iti tataw, kabayin ko man siya. At yung magbabayin, encourage, because nung maraming mo na ito, everything follows is the blessings of God. Sino ka lang tayo may bahay? Hear my Pastor. I need forgiveness also. I need to pray to God today. Just raise your hand and we will pray together. Meron po. And the only prayer that you can say is just say this. I cannot pray for you actually, but I can guide you.
I know that I am a sinner. Forgive me, Lord. Saan ko nga kaya mapakawanan iti bagig. Awan iti sabali na makapakawan kinakludikat ni Kristo. Iti na ito yung oras. Mangati at kinyanan. Kanawatak iso na kasunod kin may salakan ko. A simple prayer that you can say. Come on. Kada tayo mga believers, kada tayo mga membros, ito yung simbahan. While nagito'y na nag-guest tayo, kung visitors tayo are praying, anyan mo titi may kararan. May isa ka kaning nga bunga na nasaya iti sangwanan ni Diyos. Wino may isa ka nga bunga na may padangkitan ni Diyos, dakos mali. Sapay ko nga takitarigagay tayo, numan nagbalin tayo nga dakos. Numan nagbalin tayo nga ibon. Saan tayo nga nagserbi iti purpose nga indeklara iti Diyos, tatanga agsapat at kunan tayo, ang Diyos pakawanan siya. Kaya't kung ay sigpa iti biyat ko, kaya't kung agserbi kung sila iti kinako. And we can be a good fruit in His sight. He can change our circumstances. He can give us a better character. And then kunan na yung Biblia, and I will give them a good heart. And they shall know me. And I will be their God, and they shall be my people. What a comfort. Kahit mo kanilidjay, na mapasamakit ka, wino ituloy mo. Iti kinatangkod, iti puso, at kuna na diyay, I will send them away. And I will let the sword follow them, and the famine and the pestilence, and sickness and diseases shall follow them. Ano kanina kaya, nagyan sa niya ako Diyos, and become a good fruit. The choice is yours today. And you can come so. I'm going to pray, and I hope awan iti saan nagkarara o iti dito yung mga ako Diyos kamadaydayaw, wadato'y kami akas may isang simbahan, akas may isang pamilya. Pangasin. Saan mi nga ipapati iti amumi nga saan mo no iti pagayatan. Saan mi nga kayat nga mapukaw, saan mi nga kayat nga madayo kung sika. Saan mi nga kayat nga balin nga nakaan nga nasaya nga testimony iti pagpanagan mi iti sangwanan iti tatao. Kaya't mi ako Diyos nga na-experiensya iti ragsak, ganas, tal na ang kapya. Iti biyang iti may sangan na mati. Nga mamumisika nga sika iti Diyos ni, kan aksiptarad na kami nga nakayuli ikan na. Kan agdayaw kami kinsika iti kinapod. Pangasim ako Diyos kadayta kung iti kariganda iti tunggal may isa kadahan. Amumi nga pakumbaba. Amumi ako Diyos nga maksiptar iti kinapod. As I pray for God, for the comfort of His church, for the change of this church. Nang nangyari ako Diyos. Hindi parabol mo tinatid ng simbahan. Kagkastalmat na gitid ang bisita sa mga sympathizers. Sapay ko ma, nakanayon mi nga makalwaiso. Agdayaw ako Diyos na nagserbi. Inasatuan ka natin. Yamanan mi di presensyada. At sapay ko matawan iti lugar, iti na ito nga balay, iti pagdayawan ng pagkararagan, na saan da nga inawat ni Kristo kas manubot kin kay salakan da. Awan to saan nga nagpabawi iti baso na kami. Even ang ito nga sympathizers and even the members, we repent, Father God, of our sinfulness and our wickedness. And you receive us and restore us everything that you have promised as our blessing, as our comfort, and as our peace. Salamat ako Diyos, hindi na ito nabundaway, na ito tinawag mi, tinaga ni Kristo man good bisalakan. And the people say, ako ba tayo? And once again, we are barely 1 week, and we'll be celebrating the anniversary in mission tayo in Jai Kabit. So, kahit na nasubo, as early as now,